Sabi niya, nothing beats the jet ski holiday. Diba? Remember PRRD, yung sinabi niya na mag-jet ski siya sa papuntang China. So, right now, from Manila to West Philippine Sea, via jet ski, get unlimited water bombing from Chinese vessels and reach into The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Okay. Okay mga Karobi Boy, magandang umaga sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta pagising sa umaga? Ito ang mga mainit na reaksyon ni Rom Ipoy ngayon kay dito. Expose ni Maharlika laban dito kay Vice Ganda. Vice Ganda umano. Ivy Marcos Tambaluslos, Lisa Marcos, Bangang Junior. Panoorin natin ito, si Maharlika. Huwag na natin patagalin. Sa hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, Rom Eloy, pakisubscribe na. Ito. Nagalit kayo, di ba? Nakagalit talaga. Okay? Nakakagalit talaga kasi sa concert talagang, yung pambababoy kay Pangulong Duterte. Okay? Pero bakit kayo nagalit? Bakit kayo nagalit? Kasi mahal nyo o mahal natin ang Pangulong Duterte. Diba? Yun lang naman sinabi niya. May sinabi ba siyang iba? Wala, di ba? So definitely, yun talaga ay pangbababoy, pangasar, and also, ang sabi niya, exempted daw ang BBM and Dilawan, ang Pinklawan. So malinaw na talagang nagtandem na ang Pinklawan at Dilawan. No, Pinklawan, Dilawan, and Bangagan pala. Okay? Kahit kailan basos talaga yung kabayo na yan, sabi ni Salma Lares. Basos naman talaga yan. Saan ba nagsimula yung kabayo na yan? Diba? Pero ang punto ko dito, galit na galit tayo. Kaya nga ang title natin is what? Manggas Drama, Dambuhalang Sanggol versus Vice Ganda's Kadyotahan. Galit na galit tayo kay Vice Ganda, di ba? Nakakagigil. Pero mas nakakagigil si Amy Marcos. Tama. Bakit? Bakit sa tingin niyo mas nakakagigil ang ginagawa niya? Pangako, wala naman nagagawa. Recently, okay, meron siyang asan ba tong dramatization niya ito? Dahil lang mga hitad. Right. Asan ba yung drama ni Amy Marcos dito? Okay, drama niya. Recently, okay, sige, i-connect natin kung bakit tayo galit na galit dito kay Vice Ganda. Siyempre, masakit sa atin dahil ang Pangulong Duterte nandoon, butot balat, walang dalaw. I don't know kung si Kitty, kung dumating na ba, hindi pa ako naka-check. Comment kayo dyan kung nakita nyo na si Kitty na nagpa-interview dun sa Duterte Street o may balita na ba. Kasi ang alam ko, this week ay pupunta na siya ng The Hague. Yun ang pagkakaalam ko. Ngayon, galit na galit tayo kay Vice Ganda. Talagang dapat lang tayo magalit. Kasi nga, binaboy niya, tiranatado niya ang Pangulong Duterte. Pero Baka ito si Vice Ganda matuluyang magiging kabayo na ito. Dahil ang mga sulit Duterte ay kukuyugin talaga siya. Diba? Sa pagbababoy niya kay dating Pangulo Duterte. Hindi katatantanan talaga kabayong Ganda. Kalimutan ninyo kung bakit nakakulong ang Pangulong Duterte. For sure, alam ninyo, ang galit natin binuhos. Nakakulong na nga ang matanda, bababoyin pa ito ni kabayo natin sa kanya. Pero ngayon, nagpapaniwala kayo kay Amy Marcos sa mga dramatization niya. Sasabihin niya sa akin, bakit mo kinokonek? Di ba? Ang nagpakulong, ang nagpakidnap kay Pangulong Duterte ay si Bangag.
ang kapatid ni Amy Marcos, ni Mangga, at si Lisa Tanas. Kung lahat ng galit nyo, ibuhos nyo kay Vice Ganda, bakit ayaw nyong ibuhos kay Bangag? Galit na galit kayo, 1 million, ang I don't know how, according dyan sa, nabasa ko ngayon, 1 million daw yung nag-unsubscribe sa kanya. Okay, fine. Panalo ba tayo? Dahil inan-subscribe natin si Vice Ganda, o actually, hindi naman ako nakasubscribe sa kanya. Si Vice Ganda ba dapat ang durugin at durugin natin? Hanggat si Pangulong Duterte ay nakakulong, hanggat si Amy ay nagpapanggap na kunyari siya ang Marcos na maka-Duterte, na ever since ni isang tuldok na pananalita laban sa kapatid niya patungkol dito sa hair follicle test, hindi niya binanggit, bakit natin kinukune? Kasi sinasabi niya dito, mga kababayan, mga palangga, ito, pakinggan natin, yung interview niya. Kasi yun naman talaga ang... Ano sabi dito? Andali. Hindi yan. Okay? Idugtong natin. Tinanong siya kung bakit niya tinawag yata na dambuhalang sanggol itong si Tambaloslos. Si Romualdez na sangkot sa bribery na kasabwat ni Lisa Tanas at ni Bangag sa lahat ng kajotahan nila sa gobyerno. Huwag niyong kakalimutan yon. Bakit hindi kinakanti ni Amy Marcos ni Mangga ang kanyang kapatid pero yung pinsan niya lang? Tignan muna natin to. Ano sabi niya dito? Bago tayo sumagot. Wala daw pastusan. Siya naman ang nagsabi, walang pake ang Senado. Wala daw bastusan kasi umaalma itong si Tambaloslos na walang bastusan. Siya naman yung unang nagsabi na walang pake ang Senado based na sa statement niya. Yan. Siya nag-umpisa, nung inugali ko, yung ugali niya, umiiyak siya. Yun lang. Nung inugali ko, ang ugali niya, umiiyak siya. Yun lang. Ano yung punot dulo nito? Ito'y patungkol sa impeachment ni Inday Sara. Okay? Na-archive na nga. Na pinupush ni Tambaloslos. Ngayon, ito si Amy, syempre, bida-bidahan talaga siya kasi naglalaro siya eh. Tinitira niya si Romualdez, si Tambaloslos, yung putang inang yan. Pareho naman sila mga putang ina eh. Actually, yung nagpamilya. Pero ayaw niyang sabihan yung kapatid niyang Bangag, ang sister-in-law niyang Bangag, na sangkot dito sa pulboronic effects dahilan ng pagkamatay ni Tantoco. Kailangan nyo kasi maunawaan ito. Ngayon kasi nakikita ko, nagpapaniwala na naman kayo sa Alpotera, mega promote si Amy Marcos. This is for 2028. Kaya nga, dapat tinutumba na ang mga Alpotera at double agent na nagpo-promote kay Amy Mangga. Ito pa yung sinabi ng Mangga o ng Babalu. Okay? Ang ugat ng lahat na ito. Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga at ambisyon. Politika naman talaga at ambisyon nag-ugat itong pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ng isang dambuhalang sanggol. Ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. Referring to Tambaloslos. Hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. And you really felt the need na sabihin na yun kagabi sa plenary, ma'am? O bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Ang parliamentary ba magsaad ng totoo? Ma'am, hindi daw ba body shaming yun? Wala naman akong minura. Wala naman akong pinangalanan. Ma'am, nag-usap na kayo ni VP after last night's vote. Text lang. Nagpapadala ng biblical quotation. Sino ba nagpadala? Si VP, mahilig yung magpadala ng Biblia eh. Okay, hanggang doon lang. Wala daw siyang minura, wala daw siyang pinangalanan. Okay, connect natin ulit si Vice Ganda dito sa mga pangyayari. Okay, corroborate natin yung mga statement nila. Like kayo,
inis na inis kayo kay Vice Ganda. Ang dami kasi nag-message sa akin, ma'am, boljakin mo si Vice Ganda. Okay, fine. Boljakin natin si Vice Ganda dun sa statement niya. I-unfollow nyo siya. Pero hindi pa rin mabubura. Kahit i-unfollow nyo siya, murahin natin si Vice Ganda. Wala siyang kapangyarihan. Hindi siya ang punot dulo kung bakit napakulong o nakidnap ang Pangulong Duterte. So yung narinig ninyo mga dramatization ni Amy Marcos, na dinidiin niya itong si Dambuhalang Sanggol, itong pinsan niya, di ba? Na si Tambaluslos, mayroon pa nga siyang statement na parang, ma'am, sa nanay niya, pasensya ka na, parang, iset aside muna yung Romualdez. Yan po ay isang sinungalingan. Later on, magbabati-bati na naman yan sila. Pero hindi niya dinidiin yung kanyang kapatid na dahilan kung bakit ini-impeach si Inday Sara. Dahilan kung bakit pinakidnap ang Pangulong Duterte. Optics yan. Optics yan nila ni Bangag. Na sige, tirahin mo yan. Yung pinsan nating Judas na katulad natin, di ba? Yan lang lagi ang paulit-ulit na drama ni Amy Marcos, di ba? May sabi siya, wala daw silang family feud kasi hindi daw ito usaping personal, ito daw ay usaping politika at para sa bayan, di ba? She's doing it para sa bayan, Para sa bayan, pero ang puno, si Marcos na Adictus Benedictus, ayaw niyang tuligsain. Di ba? Talagang ang inano niya si Tambaluslos. Na si Tambaluslos ay kasabwat ng kapatid niya, si Lisa Tanas at si Bangag Jr. Nandiyan dyan yan, no, sa libro ni Attorney Vic Rodriguez. Hindi ko lang na bit-bit ngayon yung libro niya. Actually, that's still, available. Diba? Nakalagay dyan, huwag kayo magpakatsyo nga. Huwag kayo magpalinlang ngayon sa mga nagpo-promote kay Amy Marcos. That's preparation for 2028. Galit na galit tayo kay Vice Ganda. Ano magagawa ni Vice Ganda? Sige nga. Although, yes. Bilang mga Duterte supporters, galit tayo. Pero bakit tong galit kayo? Yung 1 million na, kung may 1 million na nag-unsubscribe, di lumabas kayo sa kalsada. Utang ina, ginagago kayo ng magkakapatid. At itong Tambaluslos, lahat sila yan, drama-drama lang. Alam niyo mga idol, mga kababayan, di ba ito si Amy Marcos ay nangako ito nga nandun siya sa dahig nga yung may rally doon nga hindi tayo papayag kung di natin iuwi si Pangulong Duterte. O nasaan na? Nasaan na, Amy Marcos, ang pangako mo nga iuwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas? Hanggang ngayon, nandoon pa rin nakakulong, payat na si Pangulong Duterte. Di ba? Niloloko niyo lang talaga ang taong bayan. Oh. Yan. Kung mahal ni Amy Marcos si Inday Sara, dahil sinasabi naman ni Inday Sara na ang dahilan ng impeachment na yan ay si Lisa, tatlo yan. Binanggit niya si Tambaluslos, si Lisa Tanas, si Bangag. Di ba? Mayroon yung mga prior, na pangyayari na may gustong gumordor sa kanya, yung may mga ganun siyang statement, minumura niya si Romualdez, si Lisa Tanas. Grabe pala, no? May gumorgor pala talaga kay, Vice President Inday Sara Duterte, no? Kaya nga nang gigigil si Vice President Inday Sara Duterte noon, di ba? Nga nagsalita siya noon sa yung sa FB niya ba yun? Gigil siya kasi sabi nga niya kung mapapatay siya, ipapapatay din niya yung mga tao na yan. Yun ang putang ina mo, Lisa, di ba? Ganon, si Bangag, paulit-ulit. Tapos sasabihin ni Amy Mangga ay walang family feud. At ito ay usaping politika, normal lang sa politika, ganyan. Di ba? Sabi niya nga, yun na, yung parang, ano ba yung exact statement niya? Na, kalimutan ba niya? Or basta parang something to yung context, parang idadrop niya muna ang Romualdez chuchu-chuchu. Marami nga nagsasabi, Romualdez at, sino may nabasa ako dyan kanina, Romualdez Lacson ka naman daw. Diba? But, mga kababayan, mga palangga, kung gusto nyong ibuhos lahat ng galit kay Vice Ganda, hindi mapapauwi ang Pangulong Duterte at hindi mawawala ang mga bangag. Kitang-kita na si Amy Marcos
Kahit na sabihin pang bumoto siya na i-archive yan, yung impeachment kay Inday, 19 yan sila eh. Yung iba dyan, ano din ni Bangag. Siyempre, in preparation for 2028. At baka naramdaman na nila na anytime soon, baka maging presidente si Inday Sara. Diba? So, ang sinasabi natin dito, mga palangga, itong drama ni Amy Marcos, na talagang kunyari, din sinasabi niya, although hindi niya pinangalanan, pero alam naman natin, dambuhalang sanggol. Anong kaputahan yan? Saan naman galing yung mga drama, dambuhalang sanggol? Definitely hindi sanggol si Romualdez, demonyo siya. Dapat dambuhalang tambaluslos, dambuhalang demonyo, hindi dambuhalang sanggol. Kawawa naman, kasi ang sanggol, ang representation niyan ay mga anghel. Dahil nung pagsanggol ka, pinapanganak ka, wala ka pang kasalanan sa mundo. You're just a baby, inosente. Ano sino naman nagturo sa'yo niyang dambuhalang sanggol na yan? Ito'y pagtatakip niya sa kapatid niya, banat-banatan, si Tambaloslos, yung dambuhalang demonyo, at dambuhalang sanggol, di ba? Para kunwari, matuwa tayo. Kayo naman, yung ibang mga, kayo lang naman, yung mga supporter ng mga Alpotera, tuwang-tuwa kayo, wow, ang galing-galing ni Mangga. Diba? Yung mga double agent, nililin lang na naman kayo. Magalit tayo kay Vice Ganda. Well, okay, magalit tayo. Pero ayaw niyong magalit kay Amy Marcos. Dahil nililin lang kayo. Dahil nga, syempre, magkaibigan sila ni Inday Sara. Binabanatan si Dambuhalang Sanggol. Diba? Yan ang ano niyan. Kasi, iniiwasan ni Mangga, mga kababayan, iniiwasan niyang banggain yung kanyang kapatid. Dahil mahal niya yung kapatid niya. Ever since the world began, magkasama sila. Alam niyang adik ang kapatid niya. Ulitin ko, nung ako ay nakita ko siya sa The Hague, ang unang salbo ko sa kanya, siya pala nagsabi sa akin, Marlica, bakit ka galit na galit sa akin? Sabi ko, hindi to personal. Yung kapatid mong Adictos Benedictos na ayaw mong patagilin sa kapot, sa kajotahan, sa pambababoy sa bansa. Di ba? Hindi niya ako sinagot doon. Gaganon-ganon lang. Tapos yung pinapalabas nila, pinapalabas ng mga Alpotera, na ako ay nakipag-meet up kay Amy Marcos. Excuse me, hindi ako nakipag-meet up sa kanya. It just so happened na magkasama kami sa event. And excuse me, nung in-invite ako, kasama ako, kami lahat, ni Vice President Sara sa daig, nung birthday niya, doon sa lunch na yon. Di ba? Hindi ako nakipag-chami-chami sa kanya. Kasama ko si Distressed Mother. Ang unang sabi ko sa kanya, ayan, binitbit ko si Distressed Mother, ayan si Distressed Mother. Yan yung pinakidnap ang kanyang dalawang anak ng kapatid mong adik. Adictos Benedictos at ni Lisa Tanas. May ginawa ba si Amy kumpara sa Pilipinas? Kumpara siya kay Pangulong Duterte? Asa na? Ano na nangyari dyan kay Kaufman? Drawing. Okay yan. Bugbugin nyo ng comment yan si Vice Ganda. Pero hindi si Vice Ganda ang nagpakidnap kay Pangulong Duterte. Hanggang ganyan lang ng mga yan eh. It's the same thing na ginagawa natin. Sa totoo lang, kalayaan niya mambastos at kalayaan ko rin babuyin ang mga baboy katulad nito mga Marcos na ito. Siyempre masakit yun sa atin. Kasi Duterte supporters tayo. Masakit yun. Na ginaganon ang ating Pangulo. Magagalit na lang tayo kay Vice Ganda. Tapos i-ignore natin ang paglalaro ni Amy Marcos dahil magkaibigan sila ni Vice President. Sabi ko nga, hindi ko pangimasukan ang pagkakaibigan nila. Pero hindi ako pwedeng pigilin ni Inday Sara dahil hindi naman ako sunod-sunuran katulad ng mga pinaglalabas ng mga Team Alpotera, mga bangag na dapat pagkaibigan ni Inday Sara ay hindi tayo magsasalita dahil kaibigan ni Inday Sara ay, pang sarado ang utak o it's either ikaw ay binabayaran ni Amy Marcos. Hindi porket kaibigan ni Inday Sara ay hindi na tayo, kasi baka magalit si Inday, ganyan-ganyan, kasi kaibigan niya si Amy. Harap-harapan ni Inday Sara, sinabi ko. Ayan, yung kinidnap ng kapatid mo. At si Inday, concern doon kay Distressed Mother. Nasahig kami. Nagsasalita, kasi alam na ni Inday Sara yon before eh. Sinasabi niya kay Amy na, kinukwento niya yung kwento ni Sheena kasi alam niya na yung kwento. Nagalit ba si Sara sa akin? Uy, Marlica, wag ka naman ganyan kasi kaibigan ko yan. Hindi niya ako
pinigilan na magsalita against sa mga bangag. Kasi nirespeto niya ang kalayaan ng bawat isa. Hindi porket kaibigan niya siya, hindi porket supporter ako ni Inday Sara, pwede niya na akong takpan yung nga bells ko. Dahil hindi niya naman gawain yan. Ngayon, going back dito kay Tambaluslos, dahil yan naman talaga ang punot dulo, at si Bangag at si Lisa Tanas, na gustong ipatanggal si Inday Sara, yan ang tinitira ni Amy. Pero ayaw niyang tirahan yung puno. Si Lisa Tanas at si Bangag, bakit pa naupo yung hayop na yan? Si Speaker Tambaluslos na yan. Hindi ba dahil kay Bangag at kay Lisa Tanas? Yan ang dinidiin sa inyo eh. O bumoto, nag-open ng investigation doon sa pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Ano na? Napanagot niya ba? After that resolution, napanagot ba niya si Remulla? Yung mga, yung mga kasabwat sila Kanilaw, si dalawang Remulla, si Anyo, lahat yun, napanagot ba niya? Na-push ba niya na pwede silang kasuhan doon sa certain agency na pwedeng mag-file ng complaint or case laban sa pag-kidnap nila? Hanggang ganun lang siya, hanggang optics lang. Kaya, if you talk about Vice Ganda, durugin natin si Vice Ganda, mga gago. Mga Team Alpoterang bangag. Ang durugin, ang mga addictus benedictus. Ito nga. Di ba? Mismo na may nabanggit din, I believe nabanggit ni Mangga, na nagkaroon ng bayaran na how much is that? 150 million? Bawat kongresista o bawat kongresista? Bakit hindi mo pa imbestigahan yan? Yan ang i-push mo, hindi yung, dabuhalang sanggol, jutang ginimis. If you are for the people, kayo dyan sa Senado, imbestigahan nyo si Tambaluslos. Kung nasaan, paano nila binayaran niyang 150 million kada kongresista. So yun na mga Karabiboy, maraming salamat sa inyong panunood dito kay Rocky Boy. Huwag kalimutan mag-subscribe. Abangan ang susunod ng mga reaksyon dito kay Rocky Boy. Mabuhay nila at mga Pilipino.